bago tayo pumunta sa second set. Gusto ko lang mag-concentrate sa subscription. Pag-usapan natin. Lahat po ng hindi pa nakakabayad ng subscription, okay, yan ang priority natin. Mga uplines na nakikinig dito. Huwag niyong ubusin ang credit wallet sa mga 1-year payment o kung ano man. Unahin niyo muna yung mga hindi pa nakakabayad ng subscription. Alright? Sa mga nag-fail ang inyo pong Maya or virtual card, no? Mag-deposit lang kayo sa mga uplines nyo. 580 pesos. Send your ID, then bayaran natin yung subscription. Ganun po ang gagawin natin. Okay? Mag-alagaan tayo sa isa't isa. Huwag niyong hayaan na may nalalaglag, may nawawala na mga kapamilya natin. No? Kawawa eh. Kawawa. Kumbaga, may chance na siya no, na kumita, may chance na siyang magbago ang buhay. Tapos, dahil sa simpleng napabayaan, ewan ko, ba't napapabayaan ang haba ng isang buwan para pabayaan mo yung subscription mo? Unless hindi mo talaga naintindihan o hindi ka dito nakatutok, no? Pero hindi nagkulang ang company. Yung mga naka-due ng 30, 29, 28, 27, 26, 25, ang aga. 25 pa lang, due date ka na ng company para wag mong makalimutan. Iba pa yung reminders sa email. At iba pa yung reminders ng mga upline. Kaya ikaw na lang talaga may problema pagka di mo binayaran yung subscription mo. Tama? At kung kaya mo namang mag 1 year na, mag 1 year ka na. Hindi ko maintindihan. Dati nag-join ka sa isang company, 30,000, 15,000. Oh, entry fee. Ngayon, eto, 1 year, magkano lang? Sabi mo na, 8,000. Kasama na yung $49.95, 8,000 pesos. Nanginayang ka, bayad ka na in 1 year. Kubra ka na lang ng kubra, oh. Pagsimula ng 3rd month. Ayan. So, para wag nyo pong pabayaan ang inyo pong subscription, ito yung gusto kong sabihin sa inyo. No? In 2 years time, yung binayad mo na $49.95 one time, tsaka yung $9.95 every month, for 2 years, ang magagastos mo lang ay 13,000 pesos. Yan lang ang magagasta mo. Kayong mga apply na nakikinig dito kung kaya nyong gawin yung ginagawa ko, no? Pag direct mo, sabihin mo sa kanya, pag di ka kumita ng 2 years, yung 13,000 mo, ibabalik ko lahat. Pag hindi ka kumita, imposibleng di yan kumita. Kasi on the 3rd month, magsisimula ng kumita yan. Kahit sabihin mong $1 lang yan. Tama? Nadodoble yan eh. Palaki ng palaki yan eh. Oh, on the 4th month. Sige, $2 na lang. Oh. By 2 na lang, sabihin natin. On the 5th month. Pero kalokohan tong in-example ko. Imposibleng ganyan yan. Okay, $8. On the 6th month, kung nakikinig ka, $16. Oh, bawi na ba yung $9.95 mo monthly? Ayan oh, $16 na yan eh. Sobra-sobra na yan eh. On the 7th month, magkano ka na? $32. On the 8th month, oh, $64 ka na. On the 9th month, $128 ka na. On the 10th month, $256 ka na. Wala kang ginagawang pag-iimbita ha. Subscription lang tong ginagawa mo. Oh, on 11th month. Hindi ko nalaki yan eh. $512 ka na. Okay? Oh, saan na tayo? On the 12th month. Magkano ka na? Urahin natin to. By 2 lang yan ha. $1,024 ka na. On the 13th month, $2,048 ka na. O 47. Nakita nyo na how powerful it is. Ang nilabas mo lang 13,000 pesos. Ang labanan 2 years. Pag di ka kumita, babalik natin yung 13,000 niya. Ayan na kinikita mo. Dollars siya, no? Oh,
102,000 na yan, no? Every month. Ano, bibitaw ka pa? Bibitaw ka pa? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ayan, mga example na ano yan, no? Kung lahat kayo kaya nyo i-explain yan sa mga direct nyo, walang bibitaw. Di ba? Hindi naintindihan. Singil ka lang ng singil ng subscription, di pala naintindihan. Wala talaga, bibitaw talaga yan. Kung pina-attend nyo rito, tama si Lloyd, no? Si Cloyd, dinadala nyo rito, di walang bumibitaw. Usually yung bumibitaw, hindi uma-attend. Hindi uma-attend. Ganun po yan.